Again, maraming salamat po sa lahat ng mga nagsasubscribe, sa lahat ng mga nagla-like and share, na matutuwa po si Lord sa inyo dahil kayo po ay kasama sa mission ni Lord to heal, to protect, and save the life. Amen? So kung sakali man po na medyo mahina ang audio nyo ngayon, pwede po kayong Bluetooth speaker para mas malakas siya. Kasi po, mas maganda, mas malakas, para very powerful ang Word of God. At ang Holy Spirit madaling dumaloy sa inyo. Magmula ulong talampakan, sisiguraduhin ko sa iyo, ang banal na Espiritu ngayon, hindi na po nagsasalita. Banal na Espiritu na nagsasalita. So namnamin mo ngayon para mabless ka. At kung sino lahat po ng mga may asawang mga foreigner ngayon, mas maganda po sana later on i-translate nyo sa kanila. Bakit? Kasi napakahalaga nito. Ang malalaman natin dito, hindi lang po yung Catholic teachings. We're on biblical teachings. At napakaganda ng mga malalaman natin dito. Sabi ko nga, never heard. Yung iba rito mga talata, hindi nyo pa nalalaman o narinig sa buong buhay nyo. Ako nga pala yung lingkod, si Brother Angel Santos. Once again, Catholic Church Defender, ang LSJM, ang charismatic Bible preacher po, isang lay minister din, at isang ginagamit ni Lord na healer po. Once again, sa mapagpalang umaga, hapon at gabi sa inyo lahat. Umpisahan po natin. Ito napakaganda ng topic ngayon. Lahat ba ng mga namatay sa COVID-19? Tanong, nasa langit na ba sila? Amen? Pati na yung mga yumao nyo ngayon sa buhay, nanay, tatay, lolo, kapatid, lahat po ba yan nasa langit na pag namatay? Diretso ba sa langit? Alam niyo po, totoo yan. Marami sa atin ang mga hindi nakakaalam ano ba ang mangyayari sa tao pag namatay. Para sa lahat po pala ng mga LSJM dyan members sa Maypaho, sa Caloocan, lalo na kay Nanay Carmen, head servant namin, at mga Soldiers of Christ, other charismatic community, El Shaddai, Light of Jesus, Love Flock, Couples for Christ, Handmaid of the Lord, Marriage Encounter, lahat-lahat na, pati na po lahat ng mga ibang sekta. Ito pong segment na ito pong topic namin lagi ginagawa, our third segment, ito po ay para sa ating lahat, because ang salita ng Diyos ay para sa lahat po. Amen? At maraming kayong matutunan dito, sisiguraduhin ko po sa inyo. So please, like and share this. After this, ulitin ko, like and share para maraming mabless na tao. Narinig niyo po ba yun, no? Madalas, pag may namatay, sabi nila, tanungin mo yung bata, di ba? Sabi niya, nasaan ang tatay mo? Halimbawa, namatay na si tatay. Ang sasabihin ng bata, ayun po, kasama na ni God, nasa langit. Amen? Nakakatuwa yung bata, no? Pag sinabihan mo. Tapos, tayo rin po, minsan pag namatay, sasabihin niya, ay nasa langit na. Ayun po, tahimik na buhay niya doon, kasama na ni God, kasama na ni Jesus. Sabi, di ba? Mayroon pa, makikita mo, kahit nga sa Facebook, kinakausap pa yung yumao niyang kapatid. Sabi niya, tatay, ayan, tapos na paghihirap mo. Di ba? Tapos na paghihirap mo, nasa langit ka na. Magkita-kita na lang tayo dyan sa susunod. Ikaw na una, sa susunod kami naman, magkita-kita tayo. Amen? Meron naman, kapatid niya namatay. Nag-message pa sa Facebook yung kapatid. At sabi niya, Brad, ito na yung, at least ka na, tahimik na buhay mo. Wala ka ng kasakitan dyan, kasama mo na si Lord. At magkasama na kayo ni nanay. Narinig niyo na po ba yun? Amen? Ang tanong, sino nagsabi sa'yo? Amen po ba? Isipin mo, sino nagsabi sa'yo nasa langit na si nanay, si tatay, mga namatay sa COVID-19, pwedeng kapatid mo, nadamay siya. Ngayon ang di ba na pumasok sa isip natin, nasaan na kaya sila ngayon? Usually lahat tayo, kasi ang laging sinasabi ng mga tao, ay, di ba mahal tayo ng Diyos? Tama, di ba? Mahal naman tayo ng Diyos, di ba? Lahat po naman napapatawad naman ang kasalanan. Lahat yan, di ba? Lahat dapat nasa langit dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Yun ang mentalidad ng tao. Yes, yun ang, kung wala kang masyadong alam sa Biblia, yun ang sasabihin mo. Totoo, mahal tayo ng Diyos. Yes. Mahal tayo ng Diyos. Well, there's no question about that. God loves us. Pero sino yung talagang mahal na mahal ba niya? Yung mga nagsisi.
Yung mga nagbalik loob. Man, mapapatunayan mo ba yan, Brad? Dapat lang yung magsisi, di ba? Kahit makasalanan, kayang patawarin o pwedeng mamahalin niya? Yes. Kung nagsisi ka, patatawarin ka. Hindi naintindihan ng mga tao. Pero ngayon, malalaman natin, nasa na ba talaga yung mga namatay na? Diretso ba sa langit na lang ba yun? Agad-agad, diretso? At paano procedure? Ngayon po, malalaman natin, masisiguro ko sa inyo, malalaman natin, biblical. Ano ba ang talagang procedure na ba pag namatay ang tao? Ano mangyayari? At sino-sino bang may makakarating na ba diretso sa langit o wala? Ito po, very good question. Maraming mga sektas, ibang sekta sa atin dyan. Kung may kapatid ka, pinsan ka, o kamag-anak ka na nasa ibang sekta, hindi naniniwalang may tao na sa langit. Ayaw nilang maniwala po ng ibang sekta. Kaya sabi ko, kailangan mag-aral muna sila ng theology, mag-aral din ng mga, pag-aralan ng buong Biblia. Kasi pag hindi mo pag-aralan, malilito ka dyan. May danger kasi pag sinabi mong, ay, ito, ang nanay ko, tatay ko, namatay, diretso na siya sa langit. May danger dun eh. Bakit may danger doon? Kasi baka yung impression ng tao, kahit makasalanan pala, namatay, diretso sa langit. So, yung pagtuturo mo sa tao, yung pagsasalita mo sa tao, na wala naman sa Biblia, baka magalit si Lord sa'yo. Amen. So, wag kang magsasalita ng basta-basta, baka magalit si Lord sa'yo. Ngayon, susunod-sunurin natin. Ano ba ang mangyayari dito pag namatay? Jesus mismo, from His mouth talaga, nandito lahat, may sinabi niya, buong buo. Ano una? Sino ba may didiretso ba sa langit? At paano ba makarating sa langit? Paano makapasa? Madali ba? Ayan titingnan natin. May sinabi si Jesus, madali ba? Kasi mahal tayo ng Diyos. Madali ba kung makarating sa langit? Ayan ito malalaman natin. Tingnan natin. Sa Mateo 7, chapter 7, verse 13 to 14. Okay, ilabas nyo na yung ballpen nyo, papel nyo. Ilista nyo lahat ito. Ito po sequence. May mga konting verse tayo na pag-uusapan na magpapatunay kung ano ba talaga mangyayari sa tao pag namatay. At sino talaga ang makakapasa lang sa langit pag namatay. May didiretso ba o wala? Ito po, Biblia ang sasagot. Matthew 7, unahin po muna natin. Ano sabi rito? Ito po ang sinasabi ni Jesus mismo, ang sinabi niya. Sabi rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. Makipot daw po ang pintuan. Ayan, makipot. Tapos, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Uulitin ko. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang daw ang makasusumpong niyon. Malinaw? Chapter 7, Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Makipot, mahirap. Paano mo masasabing si nanay, si tatay, si kuya nasa langit na? Pangalawang verse, chapter 7 uli. Verse naman 21 tayo. 21 to 23. Malinaw to. Ito ngayon, magtataka ka po kung gaano kahirap makarating sa langit. Kaya huwag mo sabihin namatay si tatay, si nanay, o mga kapatid mo nasa langit. Kung gaano kahirap. Ito po, mga mangangaral. Pariseo, mangangaral. Mga pare, mga nagpe-pray over pa to, sabi rito. Si Jesus nagsabi, hindi daw lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi, yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, hindi lahat. Okay? So, wag mo sabihin na matay siya at unless papasa rito sa standard. Ito pa, anong sabi niya sa pagkasunod doon? Pagdating ng huling araw, ito yung paghuhukom. Marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami. Ayan, nangaral po kami. At nagpalayas ng mga demonyo. Ayan, exorcist pa yan At gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Nag-pray over pa. Marami nagpagaling pa. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Malinaw? Hello? Ayan Sabi ni Jesus, alam na alam mo siya po maghuhukom Siya yung darating. Sabi niya, sasabihin ko sa kanila.
So, si Jesus, pagdating niya, siya mag-judge sa'yo, sa akin, sa lahat ng tao. So, kaya nga ako, concern ako pag nagbabasa po ako ng Bible, yung sinasabi ni Jesus eh. Bakit? Siya mismo nagsabi niyan eh. Malinaw, word for word. Oh. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, hindi lahat na nagsisimba, hindi lahat naglilingkod sa simbahan. No! Mga charismatic members dyan, Soldiers of Christ, kumusta po? Lahat po, LSJM, ipalaganap nyo to. Baka kala nyo masyado na tayo kampante, ano pala, ay ligtas na ako. No, ayan kung gaano kahirap. Amen? Ngayon, meron naman sinasabi si Jesus dito, paano mga namatay? Meron bang, ang tanong ngayon, una, ang topic dito is, mahirap. Pangalawa, pero meron? Yes, merong makakapasok. Diretso ba meron? Yes. Sino mga yon? Iisay natin. Sinabi ni Jesus again, word for word. Sino po yung didiretso sa langit? Meron. Word for word to, sinabi niya. Tingnan natin sa may Lucas, kung naalala nyo yung pulubi. Naalala nyo po ba yung Lucas 16? Di po ba? Ito, sikat na di po ba? Yung Lucas 16, yung dun sa pansin, tingnan nyo sa 22, naalala nyo yung mayaman at si Lazaro? Ito word for word sinabi ni Jesus. Pwedeng talinhaga, pero pwedeng totoo to. Bakit? Procedure. Sinabi ni Jesus kung paano mangyayari dito. Exact word. Sabi po rito. Ito sinabi ni Jesus mismo ha. Sabi niya, namatay ang pulubi. Ito, lagi natin naririnig. At dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Word for word. Dinala yung pulubi sa piling ni Abraham. So, susunduin ka pala. Ayan, susunduin ka ng mga anghel. Kung ikaw ay kalugod-lugod karapat-dapat. Ito, ano siya? Pulubi. Ang tanong, ano ba yan? Pulubi? Bakit anong kinapasan niya sa langit at dumiretso? Yun ang tanong ng mga tao, di ba? Theology ngayon. Bakit bigla pumasok bigla at pumunta agad sa langit si pulubi? Lahat ba ng pulubi mabuti? Hindi. Ano message sa atin ni Lord dito? Napakalinaw nito, no? Kung wala kang theology, hindi mo malalaman. Bakit dumiretso siya? Kahit sa kabila ng kahirapan ng pulubi, napakalapit lang niya po, nasa daanan lang siya, nasa pintuan lang ng mayaman. Pero tingnan mo, hindi niya ninakawan ang mayaman. Amen? Naisip po natin yon. Hindi kahit ang message sa atin para sa lahat ngayon, ang ibig sabihin dito, kahit gaano pa kahirap ang buhay, sabi ni Lord, huwag kang gagawa ng masama. Hello? Amen ba? Huwag ka daw gagawa ng masama. Didiretso ka sa langit kahit mamulubi ka pa. Mamatay ka sa gutom, huwag kang gagawa ng masama. Malimos ka na lang, pwede. Pero huwag kang gagawa ng masama. Sabi ni Jesus, sila dumidiretso, pulubi. Pangalawa, ito po sila yung pulubi na talagang wala nang inaasahan kundi ang Diyos, pero hindi sila gumawa ng masama. Pangalawa, mayroon pa ba sinasabi, Brad? Yes. Pagkatapos ni Jesus umakyat sa langit, mayroon. Itong mga apostol, sulat sa Hebreo, chapter 12, verse 23. Meron ba ngayon nasa langit na sila? Sabi, inakyat. Meron pa ba? At sino? Hebreo po. Malinaw po to ha. Tingnan po natin. Yung pong nandyan sa bahay ngayon, imbitahan nyo na yung pamilya para malaman natin kung anong sinasabi ng Diyos sa Biblia. Alam nyo, lahat kasi ng mga tao ang iniisip nila lagi, okay, kung pagka namatay si tatay, pagka namatay si nanay, saan pupunta? And that makes a big problem for everyone na kung wala kang idea kung ano yung sinasabi mo, makakapahamak ka, kapatid. Hebreo po 12 ha, tingnan nyo po rito. Malinaw na sinasabi sa 12:23. Sino po yung mga nasa langit? Sabi rito, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang sa panganay na nakatala sa langit. Yung mga nakatala sa langit, nasa langit daw, lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na.
taong banal na naroon na. Ayan, word for word, na nasa dakong nilaan sa kanila ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ang galing, no? Sabi ng ibang sekta, wala bang tao sa langit, walang banal doon. Word for word, may banal na sa langit. Amen? Word for word, may banal po sa langit. Ayan, nakatala. Sino ngayon yung mga nakatala ba sa langit na talagang from the beginning, nakatala na? Tingnan natin. Tingnan natin sa Lucas chapter 10, verse 17 to 20. Okay ha, Lucas chapter 10, 17 to 20. Tingnan natin po ha. Sino ba itong nakatala sa langit? Pansin niyo may sinabi word for word once again. Si Jesus, may sinabi siya. Ito yung mga 72 disciples, nakarugtong ng mga 12 disciples na pinayaon niya. Humayo sila at nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo. Pagbalik nila ito, sabi kay Jesus, bumalik na tuwang-tuwa ang mga 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Mga demonyo, nagpalaya sila. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit. Ayan, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Kapangyarihan, binigay niya sa mga lingkod niya. Ito yung mga lingkod po, tingnan nyo. Walang makakapinsala sa inyo. Gayunman, word for word, listen to this. Magalak kayo hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu. Ang sabi niya rito, kundi dahil sa nakatala na sa langit ang pangalan mo. Word for word. Nakatala na daw sa langit. Ito yung mga lingkod na nakatala sa langit. Ngayon, kung ang nanay mo, tatay mo, lingkod siya na tapat. Yan, there is a possibility. Pwede siyang dumiretso sa langit. Amen! Word for word. Meron pa ba? Yes. On the last part ng Biblia, Revelations, Book of Revelation, so aklat ng pahayag, sinulat ni San Juan. Sino si San Juan? Siya po ay nakyat sa langit bago yan namatay. Yung espiritu niya, pinakita ng Diyos kung ano yung nasa langit. May sinabi ba si San Juan dito? Sa Book of Revelation, sa pahayag? May sinabi ba siyang word for word? May nakita siyang mga tao doon? Yes, patutunayan ko once again uli sa inyo, sa mga ibang sekta, like and share nyo to. Ibigay nyo sa kanila itong mga talata. Pahayag chapter 6 verse 9 to 10. Malinaw po dito nakasaad. Nakita ni San Juan. Sabi niya rito, ito yung panlimang tatak. Sinira ng kordero ang panlimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinatay. Nasa ilalim ng dambana daw ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi nito. Word for word. Mga tao nasa langit, nakita ni San Juan, nasa dambana. Sino yan? Mga pinatay, mga martir. Ito yung mga santo na nakanonize sa Vatican. Mga saint. Biblical. Diyos ko, sabi ng ibang sekta, wala. Ayan o, word for word po. Kung may kilala kang ibang sekta na hindi naniniwalang may tao sa langit, ibigay nyo po yan. Hello! Amen ba mga kapwa Katoliko? Palakpakan niyo ang Diyos. May tao sa langit, ayan o, word for word. Nasa dambana, sila yung mga pinatay. Martyrs, mga apostol. At mga santo ngayon, mga pare, mga obispo na pinatay dahil sa salita ng Diyos. Mayroon po, mga kapatid. Nakakaawa yung mga tao na sasabihin ay bakit daw tayo nagdadasal kay Mama Mary, kay Santo ganito, Santo San Roque, San ganito. Ayan! Word for word. Amen ba? Palakpakan yan Diyos. Meron na po, pero tingnan nyo, kaya wag nyo sasabihin naman na pag namatay si magulang, si ate, si kuya, nasa langit na. Ito po yun na sinasabi natin. Hindi lahat. Una, isummarize natin. Okay, patapos na ito. Isummarize natin. Una, mahirap ang makarating sa langit, makipot. Pangalawa, sino yon? Yung mga pulubi na mga hindi gumawa ng masama. Kahit anong mangyari, hindi gagawa po ng masama. Mga pulubi, dumiretso sa langit. Pangalawa, ano sabi? Ito yung mga nakatala. Sino yung mga nakatala? Mga lingkod ng Diyos na tapat. Nakatala daw sa langit, nandun na daw, naroon na daw, sabi sa aklat ng Hebreo. Pangatlo,
Sino pa yung mga pwedeng dumiretso sa langit? Nasa dambana na daw. Grabe, mga pinatay, nasa dambana na. Saan yun? Sino yung mga yun? Yun ang mga martir naman. Pinatay dahil sa salita ng Diyos. Mga apostol, mga pinutulan ng ulo, pinakain sa mga leon. Amen! Sila yung mga apostol at mga iba pang mga martir ng mga santo natin sa ngayon na na-canonize ng Vatican sa Rome. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yun ang sinasabi ko. Marami kayong matututunan dito. Sa susunod, ang tanong natin, saan na ba Brad, kung hindi man qualified si nanay, si tatay, saan siya pwedeng pumunta? Purgatorio ba o diretsong impyerno? Sa susunod naman pong vlog yun. Amen! Sa susunod na topic, probably topic 4, abangan nyo po, no? Kaya kung marami kayong nalaman ngayon, lahat po to, please like and share. Okay? Kasi never nyo maririnig to sa ibang mga sekta o ibang mga relihiyon. At please lang po, ako po nakikiusap, support the missions, the God's healing missions. Mission to heal, mission to protect, to save, and to educate people. Amen! Dumako na po tayo ngayon sa healing prayer ni Lord. Siyempre, sabi ko nga, alam nyo, kasama rito lagi sa vlog natin, sa video natin, ay mga pagpe-pray over ni Lord. Katulad na sinabi ko dati, ang healing prayer ni Lord, nagcha-channel siya sa mga tao, kahit sa panyo, kahit saan, kahit sa mismo sa FB nyo, sa cellphone nyo, nagcha-channel siya. Talagang gumagamit siya ng instrumento para kayo'y gumaling. Pero nung To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the